I've been looking back along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon. Muli tayong mayroong salita ng Diyos na ating mapapag-aralan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na pwede kaming mag-aral muli ng inyong salita at papalain niyo po sa aming buhay at may matutunan po kami Panginoon sa gabing ito na prinsipyo mula sa inyong salita naway makakita muli ng words of encouragement ng bawat isa. Ito po ang aking dalangin at pasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Basahin po natin ang ating text dito sa 1 Peter chapter 5 verse 7. Sabi po ng Bible, casting all your care upon Him, for He careth for you. Casting all your care upon Him, for He careth for you. At sa ating pong mga description, sa mga words po dito, una po itong salitang casting, from the Greek word na epihirto, which means to throw upon. So, to throw upon. So, kumbaga, pagbibigay, paghahagis, or pagbibigay sa Panginoon lahat ng care mo. Yung care naman po dyan ay sa Greek po na merima, which means anxiety. Ano po? Through the idea of destruction, discomfort, or sa Tagalog po yung nababalisa. Oo. So, pagkabalisa. Kaya nga, ano man yung bagay na dahilan kung bakit ka nababalisa ay you cast throw upon God, sabi niya. Why? Because He careth for you, sabi ng Bible. Ang careth po dyan ay from the Greek word na melo, which means take care, to be of interest. Yan po ang ibig sabihin po ng careth po dyan. Kaya sabi ko po dyan, God knows what you are going through and He cares for you. So, yun po ang maganda po dito. Alam ng Diyos na lahat ng pinagdadaanan mo sa buhay ay alam na alam niya. Kaya nga sabi po ng Bible, ang kagandahan po, He cares for you. Okay? So, parang yung ano po yung footprint in the sand, di ba? Madalas natin marinig yan sa mga illustration ng mga preachers or pastors, na isang araw daw po may dalawang naglalakad doon sa dalampasigan, sa seashore, at maganda ang fellowship nila, pero nung sila po ay naglalakad na, dalawang footprint pa lang po yun, pero nung nakalayo na isang footprint na lang. Oo. At ang Panginoon po, ang Panginoong Jesucristo po yung isang footprint po doon, at saka yung isang Kristiyano. Ano po? Nung nawala na yung isang footprint, sabi ng Kristiyano sa Panginoon, Panginoon, kung kailan pa naman naging mabigat ang aking dinadala, kung kailan pa naman naging ganito ang aking dinadala, iniwanan mo ako, bakit isang footprint na lang? Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, hindi mo footprint yan, footprint ko yan, binuhat na kasi kita sa panaong hindi mo na kaya. Kaya ganyan po ang Panginoon natin. So God knows what you are going through and He cares for you. May pakialam po ang Panginoon sa atin. Okay? At next po, sabi ko dyan, give to God all the things that distract you and let Him take care of it. So anuman
ang mga bagay na nagdi-distract sa'yo, ay let Him take care of it. So, ibigay mo sa Kanya. Throw upon Him, casting all your care. Ano man ang mga bagay na bumabagabag sa'yo, di ba? Bumabalisa sa'yo, destructive sa'yo, na para bang nahihirapan ka, na-stress ka, nape-pressure ka, di ba? Pwedeng pag-aaral mo kung estudyante ka, pwedeng yung mga anak mo kung may pamilya ka, pwedeng yung mga hirap ng buhay. So, ang sabi po ng Bible, ikas mo lang, give to God all the things that distract you, and He will take care of it because He cares. Di ba? Ang Diyos po ay may pakialam. Sabi nga dyan, yung caret dyan is to be of interest. To be of interest. So, may pakialam po ang Panginoon sapagkat anak niya po tayo. Kung tinanggap mo ng Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas mo, anak ka ng Diyos. Kung anak ka ng Diyos, may pakialam ang Diyos sa'yo. Di ba? And He take care of you. So, give everything to God. Alright? Ano man ang nagdi-distract sa'yo, and let Him take care of it. And then, sabi ko pa po dyan, God has the solution to all our anxieties. Ang Diyos po ay lahat ng solution ay nasa Kanya sa anumang anxiety na ating pong nasa atin po ngayon. Alright? So, wala sa pera ang solution. Ano po ng anxiety? Wala po sa material na bagay ang solution ng ating anxiety. So, ang solution, sabi ko po dyan, God has the solution in every distraction. Ang Diyos po ay nasa Kanya lahat ng solution sa lahat ng ating distraction. Di ba? So, and then last po, cast to God all your cares because He cares. Napakaganda po yan. Opo. So, ibigay mo sa Diyos, trust, cast to God all your cares because He cares. So, ano man po yung mga bumabagabag sa'yo, ay ikas mo. I-throw upon. Ibigay mo sa Panginoon lahat ng cares mo because He cares. Because God cares. Ano po? So, yan po ang ating daily words of encouragement sa gabing ito. Kahit po mahina ang signal, nawawala-wala po. At I hope na nakarating pa rin po ang salita ng Diyos, words of encouragement, at sa bawat isa. At mayroon po tayong kaunting natutunan na words, na principles, sa gabing ito. Tayo po ay manalangin. Kilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po sa aming buhay na manatili po ito at madala namin kahit napakarami pong mga anxieties na nagdi-distract sa atin, sa amin po, nagdi-discomfort, but you have the solution of all of this, God. Kaya kayo po ang manguna at maitaas, Panginoon. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. So magandang gabi po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Huwag po natin kakalimutan ang panambahan po natin sa araw po ng bukas. Tayo po ay magpuri sa Diyos, makinig ng Kanyang salita, and He always deserve our worship sapagkat napakabuti po ng Panginoon sa ating buhay. Magandang gabi po sa ating lahat.